Magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay ika-28 ng Pebrero, ika-25 araw na po ng paglilitis katarungan para sa bayan ang komprehensibong coverage namin ng impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona. Ako po si Cathy San Gabriel. At ako po si Mark Castrodes at dahil importanteng mapanood ng buong bansa, kasama po natin PTV4, IBC 13, Radyo ng Bayan at marami pong radio stations nationwide. Kasama din po natin ating mga kababayan sa internet, kaya pwede po mag-log on www.angpaglilitis.ph. At Mark, tirik na tirik ang araw sa labas, masikip ang daloy ng trapiko dito sa paligid ng Senado. Alamin natin ang pinakahuling kaganapan mula sa paligid ng Senado mula sa aming kasamang si Ralph Rivas. Yes, magandang hapon Mark, Cathy. Ngayong hapon nga ay inaasahan natin ang pag-establish nga ng prosekusyon nitong di umano'y malapit na ugnayan ni Chief Justice Renato Corona at sa dating dating Pangulo at ngayon Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo. Makikita din natin maya-maya lamang ang muling pagsalang ng cameraman ng ABS-CBN na si Edmond Losalia. Matatandaang nagmistulang ang isang political drama itong pagtatangka ni Arroyo na lumabas ng bansa at ang pag-issue ng temporary restraining order ng Korte Suprema pabor kay Arroyo. Nakuhang-kuha nga dito sa video na kinuha ni Losalia. Ngayong hapon din ay inaasahan natin na haharap sa witness stand itong si Attorney Harry Roque, kung saan ilalatag niya ang kanyang kaalaman sa di umano'y voting history ni Corona at ang pagiging pabor nga ni Corona kay Arroyo sa mga desisyon na kanyang isinagawa. Samantala, nais namang tapusin ng prosekusyon sa loob ng 5 araw ang pagpepresenta ng kanilang ebidensya, habang ang depensa naman ay nangangailangan ng 8 araw. So roughly around 1 month pa ang paglalatag nitong mga ebidensya na magkabilang panig. Kaya naman amenable sa magkabilang panig na hindi pa fair na magbigay ng humingi ng pulso sa taong bayan kung ano nga ba ang kanilang husga, kung in favor ba sila kay Corona or against Corona. Dahil ang prosekusyon pa nga ang naglalatag ng ebidensya. Matatanda ang nagbigay ng komento nga itong nag-aalborotong si Senator Judge Miriam Defensor Santiago sa balak ng mga estudyante ng UP di umano na magsagawa na ng isang survey. Kung ano man ang mga kaganapan ngayong hapon, yan ang ating aalamin maya-maya lamang. Ako po si Ralph Rivas, naghahatid ng pinakamaiinit na balita mula dito sa labas ng Senado. Salamat Ralph, at para sa isang komprehensibong highlights ng kaganapan kahapon, ito po ang report ng kasama nating si Veronica Baluyo Jimenez. Sa Day 24 ng impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona, tinalakay ang posibleng pagsalpukan ng impeachment court at ng Supreme Court sakaling pilitin na ang isang mahistrado na tumestigo. 3 witnesses din ang iniharap ng prosekusyon. Ang una ay ang attending physician ni dating Pangulong Arroyo, ikalawa ay administrative officer ng Office of the Vice President at ikatlo ay isang TV news cameraman. Sinabi ni Presiding Officer Juan Ponce Enrile na iniurong na ang kahilingan na padalhan ng written interrogatory si Justice Lourdes Sereno. Isa sana itong opsyon ng prosekusyon sa halip na papuntahin siya sa Senado na ipinagbabawal sa resolusyon na inilabas ng Korte Suprema. Inuutos naman ni Enrile sa Clerk of Court ng Senado na makipag-usap sa Clerk of Court ng Korte Suprema ukol sa pagtestigo ninuman mula sa Supreme Court. Gusto ng prosekusyon na ipakontempt ang sinumang empleyado ng Supreme Court na hindi sumunod sa sabpina ng impeachment court. Paaaresto namin sa Sergeant at Arms ng Senado at hindi rin sila sumunod. Ay meron ba tayong order na meron ba tayong kapangyarihan upang orderan natin ang armada ng Pilipinas, ang sandatahang lakas ng Pilipinas para dakpin lahat yung mga empleyado ng Korte Suprema? Sa tingin ko po, there is probably no need to resort to that. I'm very sure that if the impeachment court will really instill on this po. Yun nga ang logical movement noong proseso pag hindi natin pinag-usapan ng mahinahon ito. Gusto ng prosekusyon na imbitahin ng impeachment court si Sereno para tumestigo. Pero tanong ni Enrile na kapag ba hindi dumalo si Sereno ay isa-cite siya in contempt? Baka daw kasi magresulta ito sa mas malaking problema kung kaya't suhestyon ni Enrile. Bakit hindi ninyo imbitahin muna si Justice Sereno na pumunta rito? Kaya kayong prosecution
Galit namang sinabi ni Senadora Miriam Defensor Santiago na pinag-aaway ng prosekusyon ng impeachment court at Supreme Court sa pinagagawa nito. Council wants to place this impeachment court in a direct collision course with the Supreme Court. Council's answer to the question, anong mangyayari ngayon pag sinabi na natin ang isang justice of the Supreme Court at ayaw niya sumunod? The answer is not responsive. Sa tingin ko naman ay susundin niya. Hindi, sagutin mo ang tanong. Ano mangyayari ngayon kung ayaw niya? Sagutin mo. Your answer should be responsive and I'm not asking you to answer at this time. You've been asked that several times by the presiding officer and you insist on hypothecating that she will obey. Eh kung hindi nga niya gagawin, ano ngayon ang mangyayari sa impeachment court? Di away kami ng Korte Suprema? This is not a question of pataasan ng ihi. Sino mas malakas, ang Supreme Court or impeachment court? Hanggat sa maaari, maglilihis tayo para hindi tayo nagkukonfrontasi. Ganun yun. Kailangan daw na isaalang-alang ang maaaring konsekwensya kung magsalpukan na ang dalawang ahensya ng gobyerno. Sa palagay ko, susundin niya yun. Ay kung hindi niya sundin, dahil laking kahiyan ng impeachment court. At ano pa ngayon ang mangyayari? It's like putting Humpty Dumpty together again. Nabasag na eh. Ipinaalala ni Enrile na ang Korte Suprema lamang ang may huling salita sa interpretasyon ng konstitusyon. Halos di na daw nanananghalian ng mga senator judges para pag-usapan itong mga sensitibong bagay. Kinakalibrate po namin ang galaw namin dito para sa ganon ay hindi magkabulyaso, masisira ang sistema ng gobyerno natin. Hindi tayo po ang magdudusa ang taong bayan. Gayunpaman, patuloy pa rin ang pagnanais ng prosekusyon na ipasabpina pa rin si Sereno at ang mga empleyado ng Korte Suprema. Although we still continue to hope na sa administrative aspects po, wala namang masamang tanungin ang clerk of court, ano oras mo tinype, yung TRO, ano oras nilabas. Sana po naman ay ma-insist ng impeachment court ang pag-subpina po sa kanila. Pinagalitan muli ni Senadora Miriam ang prosekusyon ukol sa bilang ng testigo ng prosecution panel. What on earth was going through your mind? Were you trying to mislead the court? Were you trying to conduct trial by publicity? And may remind you, prosecution panel, in the rules of the impeachment court promulgated by the Senate, the senators are themselves prohibited from making public statements on the merits of the case. How dare you make allegations about personal attacks concerning senator judges? Pare-pareho tayong nasa politika. Huwag nyo kaming lukuhin dito. Nagbabala din si Senadora Miriam patungkol sa isang congressman na tumestigo na nagsinungaling daw under oath. I have evidence about a certain congressman who has been testifying here. Huwag nyo kong pilitin to reveal my hand. I can prove that he's lying under oath. Be careful. Tumestigo si Dr. Juliet Cervantes, attending physician ni dating Pangulong Gloria Arroyo. Sinabi ni Dr. Cervantes, inadmit sa ospital si Ginang Arroyo noong July, August at September 2011 dahil sa problema niya sa leeg. Hinamarkahan ng medical certificate ni Arroyo na nagsasabing meron siyang metabolic bone disease at osteoporosis. Pangalawang testigo ay si Emma Abanador, Chief Administrative Officer ng Office of the Vice President. Pinatotohanan ng testigo ang mga dokumentong nagpapakita na nanilbihan si Corona kay Arroyo noong vice-presidente pa lamang ito. Ikatlong testigo ay si Edmund Losalia, isang news cameraman ng ABS-CBN. Ayon kay Losalia, nakunan niya ang press conference noon ni Supreme Court spokesman Midas Marquez ukol sa temporary restraining order na ipinalabas ang kataas-taasang hukuman noong November 15, 2011. Ayon kay Marquez, dinadraft pa lang yung TRO habang kasalukuyang isinasagawa niya ang press con. The TRO is being drafted as of the moment. We're hoping that it can be released later this afternoon. Ikalawang video ay ang interview ni Attorney Ferdinand Topacio ukol sa pagtupad sa mga kondisyon ng TRO. Ang ikatlong video naman ay ang pagbabayad ng 2 milyong pisong bond. Naisipakita ng prosekusyon na kahit na dinadraft pa lang ang TRO, ay inanunsyo na ito ni Marquez. Ilang minuto pagkatapos ito ay inanunsyo naman ni Topacio na siya ang legal na kinatawan ng mga Arroyo. At makarampang ilang oras ay agad na nakapag-post ng bond. Sa cross-examination, inamin ni Losalia na hindi siya pamilyar sa restraining order ng Korte Suprema. This first paragraph of this page states, now therefore, effective immediately
continuing until further orders from this court. Naunawaan ho ba ninyo yun? Hindi po masyado. Sa Day 25 ng paglilitis, ipagpapatuloy ang cross-examination ng cameraman ng ABS-CBN. Mula dito sa Senado, ako po si Veronica Baluyot Jimenez. Ganap ang dengue, mag-abakada, Aksyon Barangay kontra dengue. Hanapin at linisin sa tahanan at bakuran ang maaaring pamugaran ng lamok, butasan ang mga lumang gulong o lagyan ng lupa. Takpan ang mga drum at timba, palitan ang tubig ng klorera 2 beses sa 1 linggo, alisin ang tubig sa paminggalan, linisin ang mga lulod, itapon ang mga bagay na maaaring pangitlugan ng lamok, magpatingin sa health center kung may lagnat na ng 2 araw. Gawing dengue-free ang inyong barangay. Mag-aksyon barangay kontra dengue. Isang paalala mula sa inyong DOH. th day na po ng coverage ng paglilitis ng Chief Justice ng Supreme Court at mukhang we're reaching a climax. We're seeing the bigger picture at mukhang mas marami ng detalye ang ating narinig, Cathy. Yes, Mark, at sa pagkakataong ito naman, para paliwanagan tayo at bigyan din tayo ng insight kung ano yung mga kuro-kuro ng mga senator judges kasama natin, Senador Gringo Honasan. Welcome back po, sir. Salamat, Cathy, Attorney Mark. Maraming salamat po. Kahapon po ay umapela itong prosekusyon para mabigyan ng o mapadala ng subpoena itong si Justice Sereno at nag-rule po ang Senate President na hindi nga po pwede. Ano po ba yung posisyon niyo dito? Sang-ayon ako dun sa decision na yon, Cathy, no, Attorney Mark, dahil siguro alam ng mga senator judges, lalong-lalo na yung presiding officer, kung ano ang implikasyon nito. Kung if we set in motion a collision course that will impact after things normalize. So, hindi na ito about the Chief Justice. Ang on trial talaga rito yung proseso. So, kung ipilit natin yon at may pagtatanggi sa Korte Suprema, diba ang tanong ni Senator Santiago, anong gagawin natin? So, alam namin ang implikasyon nito. Senador, bilang bayani ng EDSA 1, ano po, the first EDSA, the second EDSA, one of the key players, sabihin lang po natin, yung po kasi ay parang extra-constitutional, na yung po, you are a proponent for talagang sticking with the rules and preserving constitutional boundaries. Ano po yung nagbago sa inyong isipan? Or what have you learned through the years that's making you take this position? Siguro na rehabilitate na ako, no? Marami na tayong natutunan. Sabi nga, older and wiser. Pero ang pinaka mabigat na aral na natutunan ko, at I hope natututunan nating lahat, is walang nagsabing magiging madali. Ang nangyayari kasi, tuwing magpapalit tayo ng leader sa kalasada through people power, no? Or through elections, nag-uuwian tayo, nagsisiuwian, nagbubunyi, natutulog na mahimbing, na pinauubaya natin prematurely yung responsibilidad sa governance doon sa bagong lukluk leader. Nakakalimutan natin na yung sistema na nagdudulot nitong kinasusuklaman natin na katiwalian, no? Yung mga irregularidad sa pamunuan, galing sa sistema na dapat nating baguhin o ireforma. Nagsabi din si Senator Cathy at the start of this trial na this is also an issue of morality or moralidad din. Aside from it being legal, moralidad. Nakikita niyo po ba yon as one of the key themes dito sa mga nakaraang mga linggo, Senador? Sa akin, tanggap ko na kasama na yan sa democratic space na dahil liberal ang application ng rules, we can practically say or do anything. Huwag lang natin masyadong labagin yung ultimate rule, which is the Constitution, which I'm trying to read always and understand and pray for